Ito, schedule na ng change oil natin dito sa ating YTX. So, as usual, ang gagamitin natin is fully synthetic. Kung makikita mo, fully synthetic siya. Ito kasi yung ginagamit ko talaga sa motor ko, although sabi nga nila, ordinary lang motor mo. Ordinary nga lang, pero yung pag-aalaga, yun ang importante dun eh. Kaya, eto, fully synthetic ang gamit ko. Balik ako dito sa brand na to, Zik M9. Ito kasi yung yung una kong na-try na synthetic nun na nagustuhan ko dito sa motor, na ramdaman ko yung difference niya. Maganda talaga ang performance ito. And then ayun, nagkaroon kasi nun ng issue na may mga pinepeke ito. Kaya tumigil ako dito. But then ngayon may nahanap akong orig. Yung hindi na pepeke, ayan nakikita nyo yan, yung parang pan na yan. Yung seal na yan, yan yung authenticity niya. So, ayun. Ito, change oil na naman ulit tayo. Then, as usual, ang gamit natin or ang gagawin natin, magpapalit tayo ng oil filter. Every change oil kasi nagpapalit ako ng oil filter eh. Kasi lalo nga ang gamit ko is fully synthetic, at least 2,000 kilometers, every 2,000 kilometers ako nag-change oil. Kung minsan nga lumalampas pa eh, umaabot ng almost 2,500. So, ayan, change oil na naman tayo. So, una natin gagawin ay magde-drain muna tayo. So, ayan, nakikita mo ba yung yung drain plug? Ayan Ito. Yan. Ito yung drain plug. Yan muna ang tatanggalin natin para tumagas yung langis. Gamit tayo ng socket na number 17 or 17mm na socket. So, ayun, de-drain muna natin. Tapos, pagkatapos natin i-drain, sunod namang tatanggalin natin itong casing ng ng oil filter. So, sa oil filter casing naman, ang gagamitin natin ay number 8. Yeah, ito, number 8 or 8mm. Tatanggalin natin yung tatlong yan. Tapos doon natin makikita yung ating oil filter. So, let's go. A few moments later. So, ito yung drain plug natin. Ayan, kung mapapansin nyo, parang may karton, di ba? Actually, ginawa ko yan. Pinang-sisil ko kasi to. Or ito yung parang ginagawa kong gasket nitong para hindi siya tumagas or mag-leak. So, every time na din ako, nag-change oil ako, pinapalitan ko to. So, ayun. Ayan pinapatulo na natin. Yan, mamaya naman yung sa oil filter. A little longer than a few minutes later. Tinanggal na natin tong yung cover ng lalagyan nitong oil filter. So ayan, ito siya. And then ito yung ating oil filter. So pagka kinabit nyo mamaya, tatandaan nyo yung rubber, ito yung nasa labas.
So, ganyan yung pagkabit mamaya. Importante rin yan na tinetake note kasi hindi pwede magkabaliktad yan. So, ito. Gaya na sinabi ko earlier, every time na nag-change oil ako, nagpapalit ako nitong oil filter. And then as much as possible, itong oil filter nyo, yung pwedeng genuine ng Yamaha YTX ang kunin nyo. Otherwise, kung wala talagang ibang choice, ang alternative nito is yung sa Baja. Halos ganito rin yung itsura niya. Na nakatry na rin ako nun eh. Yan ang since yun nga, maalaga ako sa motor ko, kaya always kung ano yung genuine parts, yun yung ginagamit ko. Later. So ito, gumawa na tayo ng yung pinaka parang sealant natin or yung yung para hindi tumagas tong ating drain plug. So ito ang ginamit natin. Karton lang siya. So kung meron kayo mas makapal, mas maganda eh. Pero itong sa akin kasi hindi siya gano'ng makapal, so pwede na rin. Importante, masil lang siya na hindi tatagas yung ating langis sa ating drain. So, yan na yun. And then, ayun, kakabit na natin to. Tapos, mag-ano na tayo. Kakabit na rin natin yung ating oil filter. Ito nga pala. So, ito yung nabili nating oil filter. Ayan, genuine ng Yamaha YTX. So yan, ito yung kakabit natin. Ayan. So, okay na. After nito, salin na lang is then tapos na.